And doon ko talaga nakita na poorest of the poor. Yan. And then doon sa baba, sa makikita ko talaga yung family namin doon na nakalist talaga. Yung mga 4-piece na mga kasama ko, mga kilala ko, sinasanla din nila yung ATM. Hintayin namin, magkano na lang natitira minsan sa sahod namin yun. 2,000, 3,000, ganyan. Actually, merong kwento, meron akong bad experience having yung ATM na yun. Yung mga kasama ko sa 4-piece, kasi grupo-grupo yan eh. Ano sila, yung ATM nila, sinasanla rin nila. Ako naman, nagsasanla rin ako ng ATM, pero hindi yung sa 4-piece. Yung ATM yun ng husband ko. Bali, nakakasabay ko lang din sila. Nakukunin yung difference nung sahod. Diba, halimbawa kapag nagsanla ka ng ATM, sila na yung magwi-withdraw nung sahod mo eh. Tapos, kukunin na nila dun yung hulog mo, dun sa inutang mo. Tapos yung interest, tapos yung ibabalik na lang nila sa'yo, yung difference. Doon pa kami sa gutter, nung bahay nung pinagsanlaan namin ng ATM, doon kami sa gutter nila naghihintay, kasama ko yung baby ko. Yun, lagi yun. Tuwing sahod, lagi namin na-experience yun na hintayin namin, magkano na lang natitira minsan sa sahod namin yun. 2,000, 3,000, ganyan, out of 5,000, ganyan. Doon naman sa mga kakilala ko, mga 4-piece, kung pay out sila ng 2,000, may matitira na lang sa kanilang 1,000, minsan 500. Kaya dun sa mga 4-piece na meron silang hawak na ATM, iwasan ninyong isanla yan. Kasi ang hirap eh, nung yung inaasahan mong monthly, hindi na yun natutupad. Yung i-expect mo, sobrang konti na lang talaga yung natitira. So yun, ang hirap talaga. Ang hirap talagang maging mahirap kasi talagang ang dami mong magagawa na hindi mo naman talaga dapat gawin. Like yun, kasi bawal din talaga yun ng government na parang isanla mo yan, isugal mo yung assistance mo from 4-piece. Pero may mga talagang hindi naiiwasan na nagagawa yan ng mga ibang mga 4-piece beneficiaries. So yun, ako naman, dahil sa nagamit ko rin yung pera ng 4-piece, naipuhunan ko rin yung mga na payout ko kasi naiipon din yung payout ko noon. Tapos naipuhunan ko yun sa pagsasabon ko rin, na-add ko rin yun sa pagsasabon ko. So okay yun, yung pera mo sa 4-piece, nailalaan mo sa negosyo. Pero kung yung pera mo sa 4-piece, ilalaan mo sa sugal, ilalaan mo sa kung ano pa man na hindi naman nakakatulong para sa pamilya. So yun yung hindi maganda.